Mga kaibigan, ang tatalakayin natin sa bidyong ito ay ang isyong napakasensitibo pagdating sa usaping politika. Ito'y nangangailangan ng malawak na pangunawa na lahat ng detalye ay dapat intindihin upang hindi tayo maligaw sa mga maling ipinapayag sa social media na kapalit ay ang pera. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel ay mag-subscribe ka na at i-like ang bidyong ito. Pakidamay na rin ang aking FB page na mag-follow sa French Story. Sa pagtama ng Bagyong Tino dito sa Pilipinas ay napakaraming mga ari-arian na nasira at nawasak sa iba't ibang parte ng Pilipinas, lalong-lalo na sa bayan ng Cebu. Mayroong mga nawalan ng bahay, mga nawalan ng pangkinubuhayan at nawalan ng mga mahal sa buhay. Sino nga ba ang dapat nasisin sa pangyayaring ito? Sino nga ba ang dapat na managot? Ang nakaraang administrasyon Duterte ba o ang kasalukuyang administrasyong Marcos o baka naman si Bagyong Tino na ang galit o ganti ng Mother Nature sa pang-aabuso ng mga tao sa kalikasan? Kung magpupunta tayo sa social media ay hati ang opinion ng mamamayang Pilipino. Ayon nga sa iba, ito'y kasalanan ng nakaraang administrasyon Duterte dahil sa pagpapahintulot na magmina sa Cebu. Ayon naman sa iba, ito'y kasalanan ng kasalukuyang administrasyong Marcos dahil kung nagawa ng tama ang flood control ay hindi sana aabot sa ganitong pangyayari. Ang pagmimina, mga kaibigan, ay matagal na itong ginagawa sa Pilipinas ng ating mga ninuno upang makakakuha ng mga mineral gaya ng ginto, tanso, metal at iba pa mga material upang magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga sinaunang tao dito sa Pilipinas. At sa pagdating ng mga Kastila dito sa ating bansa noong 1521 ay lumawak pang lalo ang pagmimina sa Pilipinas, lalo na sa mga lugar ng Benguet, Camarines Norte at Surigao na may mga moderno ng kagamitan sa pagmimina. Ito ay nagsanhi ng pagtaas ng produksyon sa Pilipinas dahil sa pag-i-export ng mga Kastila sa iba't ibang bansa ng mga mineral gaya ng ginto, tanso at bakal. Nagpatuloy pa ang pagmimina sa panunungkulan ng naunang presidente ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo hanggang sa dumating sa panunungkulan ni Fidel V. Ramos na noong March 3, 1995 ay pinirmahan niya ang Mining Act of 1995 o Republic Act No. 7942, isang batas na nagbibigay ng karapatan sa mga mining company na magmina sa Pilipinas na daraan sa tamang proseso ng legal para sa pagpapaunlad sa ekonomiya. Sa panahon naman ni dating Pangulong Duterte noong taong 2016 ay binanya ang ilang mga minahan sa Pilipinas sa loob ng 9 na taon, kasama na dito ang minahan sa Cebu upang mapangalagaan ang kalikasan sa ating bansa dahil sa lumalalang pagkasira neto dulot ng pagmimina. Ang desisyong ito ng pamahalaan ay hindi nagustuhan ng ilang mga Pilipino dahil sa mawawalan ng trabaho ang libo-libong Pilipino na nagtatrabaho sa mga minahan, kahit nagkaroon ng rally ang ilang mga manggagawa ng minahan, kasama na nga dito ay ang mga manggagawa ng Cebu. Hindi naman ito ay kinatuwa ni Gina Lopez na noon ay dating kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na dapat ay matapos na at tuldukan ng maipasara ang lahat ng mga minahan sa Pilipinas dahil sa lumalalang pagkasira ng kabundukan. Na ito hindi naman sinang-ayunan ng pamahalaan dahil sa pagpapalago sa ekonomiya ng Pilipinas na pag-export ng mga mineral sa iba't ibang bansa upang mas lalo pang umangat ang ating produksyon. Kaya't si Gina Lopez ay nagpasya na lamang na magbitiw bilang isang kalihim ng DENR noong May 3, 2017 dahil sa hindi nila pagkasunduan ng pamahalaan. Noong taong 2019 naman ay sinimulan ang rehabilitasyon ng Manila Bay. Ang mga buhangin ay kinuha sa mga nakatambak na lupa na gawa ng mga minahan. Ang ilan naman ay kinuha pa sa iba't ibang lugar ng Cebu, kabilang ang mga baybayin at mga ilog upang dalhin sa Manila Bay sa pagsasaayos neto sa rehabilitasyon. Noong taong 2020 ay nakapasok ang virus sa Pilipinas na tinatawag na coronavirus o COVID-19 na isang pandemya. Ibig sabihin, hindi lang ito lumaganap sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Halos lahat ng bansa ay bumagsak ang ekonomiya na kahit pa mayayamang bansa gaya ng Amerika, China, Russia, Japan, Europa at sa iba pang mga bansa, kasama na dito ang Pilipinas. Dahil sa lumalalang sitwasyon sa Pilipinas dulot ng COVID-19 ay napakaraming kumpanya nagsara na naging dahilan upang mawala ng trabaho ang milyong-milyong mamamayang Pilipino na tinatayang nasa 3.3 milyon hanggang 4.5 milyong manggagawa ang nawala ng trabaho ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Kahit ang gobyerno ay nagbigay ng tulong ng mga ayuda sa taong bayan, kasama na dito
ang halagang 12,000 pesos sa kada pamilya ng mamamayang Pilipino. Ang bilang ng mamamayang Pilipino noong taong 2020 ay tinatayang humigit kumulang sa 109,035,343 at ang bilang naman ng kada pamilya ay tinatayang humigit kumulang sa 4.1 milyon. Ayon ito sa datos ng PSA o ang Philippine Statistics Authority at sa datos ng Census of Population and Housing CPH na hindi pa dito kasama ang mga mag-asawang hindi kasal at isang naninirahan sa isang bahay na may 2 o 3 pamilya. Ibig sabihin, sa kada pamilya na bigyan ng ayudang 12,000 pesos, ito ay nagkahalaga ng mahigit sa 49.2 billion pesos. Hindi pa kasama dito ang iba pa mga ayudang ipinamahagi ng pamahalaan sa mamamayang Pilipino at ang mga mag-asawang tumanggap ng pera na hindi naka-record sa PSA. At dahil sa lumalalang kaso ng virus sa Pilipinas, ang gobyerno ay napilitan ng mangutang na ginamit sa pagbili ng mga bakuna laban sa virus upang makabawi sa pagkakautang at makaon muli ang ekonomiya ng Pilipinas. Noong taong 2021 ay binuksan na ng gobyerno ang mga minahan na dating ipinasara sa pamamagitan ng Executive Order 130 na imbis na 9 na taon ang pagkahaban ay naging 5 taon na lamang ito. Sa pagkakaupo naman ni Bongbong Marcos Jr. bilang isang presidente ng Pilipinas noong June 30, 2022 ay kaagad niya pinasimulan ang mga flood control sa Pilipinas na tumangkap ang DPWH ng pera na mula sa pamahalaan na nagkahalaga ng 326.75 billion pesos. Sa taong 2023, 2024 at ngayon 2025 na nagkakahalaga sa kabuuang 925 billion pesos. Ang perang ito ay galing sa pambansang budget ng Pilipinas o sa pera ng taong bayan. Ngunit sa kasamang palad, ang proyektong ito ay hindi nagtagumpay na bigla na lamang naglaong parang bula ang pondo para sa flood control na kung tawagin ay ghost project. Para sa akin mga kaibigan, ang minahan halos lahat ng bansa ay meron nito na hindi lang dito sa Pilipinas dahil may batas ito na naaprubahan sa Pilipinas noong 1995 na maaaring mag-operate ang mga minahan na may permiso sa ating bansa. Ang dolomite naman na ginamit sa Manila Bay galing Cebu ay ito'y mga nabungkal ng lupa ng dahil sa mga minahan. At ang flood control naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na inaasahan niya na ito ay magtatagumpay ngunit hindi nangyari dahil sa malawakang katiwalian sa ahensya ng korupsyon. Ngunit sinasabi ng ilang mababatas na may pananagutan daw dito si President Junior Marcos dahil ang lahat ng perang lumalabas sa gobyerno ay may perma niya at aprobado niya at alam niya kung nasaan at nakanino ito. Ayon nga sa karamihan, hindi ganun kalala sana ang sinapit ng mamamayang Pilipino kung ang sinabing flood control ng Administrasyong Marcos ay nangyari. Sa tingin niyo ba mga kaibigan, sino nga ba ang dapat na managot sa pangyayari? Ang dating Administrasyon Duterte ba o ang Administrasyong Marcos? Pakilagay ang inyong komento sa ating comment section. Shoutout nga po pala kay Ma'am Esther. Maraming salamat po sa t-shirt na pasalubong po ninyong regalo sa akin na galing Taiwan pa. Maraming salamat po ma'am. God bless po.